Sound check. Okay, isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At medyo kakatila lamang ng sandali. Ngunit medyo malakas-lakas na ulan. At sa Bible ay madalas ang ulan ay tanda ng biyaya ng Diyos. Pero meron din naman pagkakataon ng ulan ay parusa ng Panginoon sa panahon ni Noah. So purihin ang Diyos at maraming mga magsasaka na nangangailangan ho niyan. At salamat ho na alam natin na bawat patak ng ulan ay nasa kamay ng ating Panginoon. Welcome po sa ating Sunday afternoon service. And we are much thankful sa Panginoon sa patuloy niyang pagsustento, pag-iingat sa atin, sa nangyaring gawain kaya ng umaga. Sa naging meeting natin dito sa church to discuss the latter half ng year na ito. At yung iba ay nag-i-empake na agad sa isip nila. Excited. Pero ang pinakamalapit ho nating event will be our August 26 Interchurch Sports Fellowship with JCBC Pandi. So pag-pray ho natin yan. Kanina, kung nakita nyo sa group chat na handun na yung sample ng nakatahi na uniform natin. At pinorward ko agad doon sa kabila para mahamon sila. At sabi ko, at least sa uniform, panalo tayo. Amen? So, hopefully, pati sa laro. So, pag-pray natin yan at magkakaroon din tayo ng in-church competition para malaman yung mga panlaban sa August 26. So, again, it's all fun and games and fellowship. Yun ang pinakamahalaga. At napakagandang ma-witness na nagkakasaya, nagkakasama, nagkaka-fellowship ang mga mananampalataya from different churches. Ay napakaganda po niyaan. Again, ilan pa pong mga announcements po natin. Kanina natapos din ang Joy Fellowship ng mga kabataan. Next Sunday ay magkakaroon ho tayo ng Couples Fellowship ko. Kung mga may asawa, kung kayo ho ay available, next Sunday po yan after ng ating prayer meeting. So around 5 to 7 p.m. So please ay yung time slot po na yan ay pakilibre nyo na. At mag-schedule ho natin at tingnan ho natin na tayo ay available ho dito sa atin hong Couples Fellowship. And then also mamaya ay with the suggestion and popular demand ng ating mga kapatiran ay magkakaroon ho tayo ng JCBC Pika Pika Fellowship. Pika, that is we pick a subject, we talk about that subject. At syempre ay with the view of biblical point of view, and napakaganda dahil we acknowledge na walang monopoly of wisdom dito sa church ho na ito. We can always learn from someone from a different angle, from a different viewpoint. So napakaganda ho niyan. And then we don't just pick a subject, we also pick up foods. Pag pika-pika tayo doon. At tingin ko ito yung magiging magandang fellowship time and panahon din para pwedeng mahamon yung iba na magbasa-basa pa nga ako, mag-aral-aral pa nga ako, mag-research pa nga ako para mas maging kapakipakinabang sa mga ganong mga kaparaanan. And then, so yes, ang atin hong mga susunod na ministries, ang ating July ay magiging busy. Lord willing, July 14, second Sunday, or next week pala, July 7, first Sunday ng July, we'll have our Lord's Supper. And then July 14, second Sunday ng July, ay Lord willing, wala ho ako dito. I will be speaking to a church, medyo kapitbahay lang natin 2 barangays away sa Parada. Tayo ay naanyayahan mangaral ng salita po ng Panginoon doon. Pero don't worry, nandito naman po si Brother Daryl. Kung hindi man, ay baka maging bisita natin, hindi pa confirmed, pero baka maging bisita natin si Brother Cunard Aviva because by August babalik na sila ng Thailand. So maganda na ma-update tayo. Kagaya nung pinag-aralan natin sa Book of Acts, tama? Si Paul and Barnabas bumalik si Antioch para i-update yung mga kapatiran, and that's the source of great joy and glorying sa Panginoon sa mga mananampalataya. So yun ang ating goal, and that's a very biblical thing. At nawa ay patuloy na ipag-pray ho natin ang Viva family sa kanilang ministeryo doon sa Thailand. So pag-pray ho natin, that is yet to be confirmed, pero tuloy-tuloy ang mga gawain po dito. So, and then sa hapon naman po ay magkakasama na tayo dito sa July 14. So yun ho, ang mga malalapit nating mga gawain, pag-pray ho natin. And then napag-usapan din ng church, July 21, that is a Sunday, third Sunday, ay magsisimula ho tayo ng ating mga Bible classes. At Sunday pa rin, by the popular vote pa rin ng mga kapatiran, mas maraming available ng Sunday afternoon. So magiging every other Sunday.
So mangyayari ho niya mga kapatid, ang Pika-Pika Fellowship every other Sunday, kahalinhinan ho yaan ng ating Bible class. Okay? So that is a very good thing na pwede ho natin gawin, ma-promote palalo ang camaraderie, ang fellowship, and again, yung theological thinking. Napakaganda nun na hindi mo lang basta titingnan yung paksa sa sarili mong kundi talagang sinusubukan mo hukayin. Ano ba alam ko sa salita ng Diyos na may kinalaman sa paksa na ito na maaaring makatulong. So that's a very good thing at yun ho ay I believe ay lalo pang makakapagpalinang sa atin bilang mga mananampalataya. And lastly, sa dami ng announcement kaninang umaga, and yung ating meeting pa, ay hindi ko na i-announce kayo ng umaga. I-announce lang natin next Sunday ng umaga. Pero gusto ko i-take yung opportunity ngayong hapon na ito with their permission at ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Medyo naghihintay-hintay lang ako sa kanila. Pero ako'y nagpapasalamat sa Diyos kagabi. Ay nag-message sa akin yung ating kapatid upang humihingi ng prayer. Silang dalawa ay humihingi ng prayer. Pag-pray ho natin. And for me as a pastor, this is an answered prayer. At hindi ibig sabihin nito ay kakasal na sila bukas. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin lang ay lalo natin silang ipag-pray, bantayan, at paalalahanan. And wag ho kayong magulat. Talagang patungo naman dyan. Wag nyo sanang isipin ng ating mga kabataan ay tatandang dalaga at binata. So Lord willing. So let me ask si Brother Gab to please stand up. And Sister Joyce to please stand up. Formerly ay kanilang pinapakilala ang kanilang sarili bilang magkasintahan. At pag-pray ho natin sila sa kanilang mga decision making, na sila'y ingatan ng Panginoon. Again, this is a very good thing. Kaya ho natin ginagawa yan dahil gusto ko makita ho natin sa mga young people dito sa church that this kinds of relationship is serious. Why? Dahil ang Diyos ang nagdisenyo nito. At ang paalalahan natin sila. Ang goal ay hindi maglaro, ang goal ay marriage, and Lord willing, magpray natin sila, ingatan sila ng Panginoon na maging malinis hanggang dumating doon kung yun ang kalooban ng Panginoon sa kanila. So pagpray natin sila, again, purihin ang Panginoon sa inyong hakbang na yan. So you may now be seated. So hindi na kolorum. Hindi na kolorum. Anyway, purihin ang Panginoon. Okay? Okay, so with that, tayo ho ay dadako sa ating paghahanda sa pagsamba. So, muna? Settle down, mga kapatid. Listen po, ayan. Okay na? Settle down na tayo. Nadako na tayo sa pagsamba. At mag-ready ho tayo sa pagsamba sa Panginoon. At purihin natin ang Diyos at pasalamatan natin siya at hingin natin ang gabay, pagsiyasat ng Diyos sa atin upang tayo ay maging handa sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, kami patuloy na nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa kamanghamanghang biyaya mo, sa pag-provide mo ng aming mga pangangailangan, sa pagsustento mo ng aming mga buhay at kalakasan at kalusugan. Purihin ka, Panginoon. Ngunit lalo at higit sa lahat ng ito, Panginoon, ay ang biyaya mo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lord, bigyan mo kami ng lalo pang pagkaunawa, lalo pang spiritual na mga mata upang makita pa mga dakilang mga bagay na yung ginawa sa amin, para sa amin, sa pamamagitan ni Kristo. Nawa, Panginoon, ang mga katotohanan ito ang lalong tumulak sa amin palapit sa iyo, lalong magpalalim ng aming pagmamahal sa iyo. At gayon din, Panginoon, ito ang patuloy na maghubog sa aming mga pananaw, sa aming mga pangarap at mithiin habang kami ay naririto. And Lord, ngayon sa dining ito, nasa namin na ikaw ay sambahin. Alam namin, Panginoon, na sa aming sarili ay may kahinaan at gayon din may kasalanan nakatahan. At as your word had said, when we desire to do good, evil is present. And right this moment, Lord, we desire to worship you
At nawa tulungan mo kami na patuloy na makipaglaban sa kasalanang nakatahan sa amin, sa mangkukuha ng aming atensyon, Panginoon, at maging sa mga problema at kabigatang daladala, nawa ito ay kaysa maglayo sa amin sa iyo, ay lalo maglapit sa amin at magpakita, Panginoon, kung gaano kami kahina at gayon din naman kung gaano kakalakas. Lord, salamat, O Diyos, sa aming Panginoong Kristo, pwede kaming lumapit sa iyo. Pwede kaming mag-alay ng katanggap-tanggap na pagsamba sa iyo. At muli, aming hinihiling na siyasatin mo kami sa anumang mga kasalanan na maaaring nagawa, nasabi, naisip, Panginoon, o maging ang puso, Panginoon, na maaaring nanlalamig sa pagmamahal sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. At Lord, tulungan mo kami na lalo pang magsumikap sa biyaya mo upang patuloy na magawa namin ang iyong kalooban. And Lord, we are rejoicing and we ask for your mercy sa aming mga kapatid na si Brother Gab, Sister Joyce, sa kanilang hakbang na ito na ginawa. At nawa, Panginoon, ikaw mag-ingat sa kanila, ilayo mo sila sa tukso, at nawa, Panginoon, not just their relationship together, but Lord, yung kanilang relasyon sa iyo ay lalo pang lumalim. At ito, Panginoon, ang lalong magpatibay sa kanila. Lahat ng ito, Panginoon, maging aming pagsamba ngayong hapon, ay ikaw po nawa ang maluwalhati. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Tayo po'y mawit. Awitin po natin, Joy in Serving Jesus. There's joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. There's joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His cup, there's joy, joy, joy that never shall depart. There's joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain. Fills my soul with heaven's music till I join the God refrain. There's joy, joy, joy in serving Jesus, joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His love, there's joy, joy, joy that never shall depart. There's joy in serving Jesus as I walk alone with God. 'Tis the joy of Christ my Savior, who the path of suffering trod. There's joy, joy, joy in serving Jesus, joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His God, there's joy, joy, joy that never shall depart. There's joy in serving Jesus, joy amid the darkest night. For I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. There's joy, joy, joy in serving Jesus, joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His love, there's joy, joy, joy that never shall depart. Tayo po'y manatil nga tayo para sa ating pagkakaloob. Purihin po ang ating Panginoon. Atin pong basahin ang ating Bible passage for giving, 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8.
Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, o aming Ama, kami patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sinasamba ka namin, O Diyos, na ikaw ay dakila, O Diyos, na sa iyong kadakilaan, Panginoon, dakila rin ang iyong pagmamahal na nagligtas sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa biyaya mong ito. Kalakip nito, O Diyos, ang iyong paglilingap sa iyong mga anak, Panginoon, sa iyong pagsusustento sa mga pang-araw-araw naming pangangailangan. Maraming salamat, O Diyos, na ikaw ang mabiyayang nagbibigay ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Nawa, O Diyos, hayaan mo na yung mga mananampalataya ay magpasalamat sa pamamagitan ng pag-aalay sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso na tunay ngang may kagalakan, Panginoon, na sa iyo rin naman nagmumula, Panginoon. Kagalakan na sa pagbibigay, Panginoon. Di dahil sa may pangangailangan o sa napipilitan lamang, Panginoon, kundi tunay nga, O Diyos, na nagsasamba at nagmamahal sa iyo, Panginoon. Nawa, O Diyos, ipagpatawad mo kung anumang karumihan at kasalanan ang makita mo sa aming puso, upang sa aming paglapit, O Diyos, ikaw ay magalak, Panginoon, at maging katanggap-tanggap ang aming pag-aalay sa iyo. Nawa, O Diyos, ang salaping malilikom ay pagpalain mo, Panginoon, magamit sa ikalalagupan ng iyong iglesia sa dakong ito, sa ikalalaganap pa, O Diyos, ng iyong ebanghelyo, Panginoon, sa ikaliligtas pa ng mga wala pa sa pananampalataya, Panginoon. Nawa, O Diyos, pagpalain mo mga susunod pa naming gawain para sa iyo, Panginoon. At ang lahat ng ito, O Diyos, ay maialay nga namin tunay sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat mong muli sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ulit tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, numbers on my side, angels descending, ring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. My
tayo po'y magsing lahat para po sa pagbasa po sa salita ng Diyos. Sabay-sabay po natin basahin ang pagbasa ng salita ng Diyos sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 15, verse 22 hanggang 31. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Nang magkagayon, minubuti ng mga apostol at ng mga matatandang tagapamahala at ng buong iglesia na pumili ng mga lalaki mula sa kanilang hanay at isugo sa Antioquia, kasama ni Pablo at Bernabe. Isinugo nila si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas, mga lalaking ginagalang ng mga kapatid. Sa pamamagitan nila ay ipinadala ang liham na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol, mga matatanda at mga kapatid ay bumabati sa mga kapatid na hentil na nasa Antioquia, Syria at Cilicia. Yamang nabalitaan namin na ginugulo kayo ng ilang tao na galing dito, kahit hindi namin sila inutusan. Nagpakasunduan naming magpadala sa mga inyo ng mga sugo, kasama sila ng ating mga minamahal na sina Bernabe at Pablo. Mga taong nagsuong sa manib ng kanilang buhay alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Isinugo namin sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nilalaman ng liham na ito. Minabuti ng banal na Espiritu at minabuti rin naming huwag kayong bigyan ng mabigat na pasanin maliban sa mga ito at tinalagang kinailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan o dugo at ng mga binitinayo. Huwag kayong makiapid. Iwasan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Naalis ang mga sugo at pumunta ang mga ito sa Antioquia. Nang matipon nila ang mga kulangan, ay kanilang binigay ang sulat. Pagkabasa nila dito, sila ay nagalak sa kanilang narinig. Puri ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayong magsiupo. Magandang hapon po sa bawat isa. At some point in time, lahat po tayo ay minsan nang naghintay na merong dumating na magandang balita o mabuting balita. Ang ilan sa atin ay maaaring minsang nag-apply sa trabaho, naghintay ng resulta hanggang sa mabasa mo sa iyong email or sabihin sa iyo mismo ng HR na approved ang iyong application at natanggap ka sa trabaho. Good news. At may ilan naman dito sa atin nag-take ng board exam, naghintay ng ilang buwan hanggang sa lumabas ang resulta, pasado. Isa ka na ngayong lisensyadong profesional. Good news. At sa mga estudyante naman, minsan tayong nag-take ng exam, final exam, qualifying exam, entrance exam, and we waited for the glorious result. Pasang-awa. Pero pasado. Ganito yung sitwasyon ng mga mananampalataya doon sa Antioch habang naghihintay sila sa mga apostol na naroon sa Jerusalem. Sina Apostol Pablo kasama si Barnabas. Lahat sila'y naghihintay sa pagbabalik ni na Pablo. Ano kaya? Ano kaya yung magiging resulta ng pag-uusap nila doon? At sa pag-aaral po natin ngayong hapong ito,
babalik sina Pablo at Barnabas, dala-dala nila yung sulat galing ng Jerusalem na merong lamang resulta. Isang mabuting balita. Isang magandang balita. Ano yun? Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan. Narito tayo ngayon sa third and last part ng pag-aaral natin dito sa Acts chapter 15 patungkol sa paksa na salvation by grace alone. Magiging buod, patuloy ang magiging buod ng ating pag-aaral ay ang mensaheng ito. Ang pag-asa ng ating kaligtasan ay hindi sa pagganap ng kautusan, kundi tanging sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos lamang. Tayo po ay sumaglit na manalangin at humingi ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa kabutihan mo po, Panginoon, sa amin. Salamat po sa iyong mga biyaya. Una sa lahat, ang biyaya mo na siyang nagligtas sa amin, O Diyos. Alam po namin na ang biyayang ito ang dahilan kung bakit kami magkakasama ngayon at sumasamba sa iyo, Panginoon. O Diyos, kami po humihingi sa iyo ng kapangyarihan, kami po humihingi sa iyo ng karunungan at ng paggabay mo sa amin, Panginoon. Nawa ay bigyan mo po kami ng kaunawaan, ng kaliwanagan, na makita namin ang mga nilalaman ng iyong mga salita, na makita namin, Panginoon, kung gaano kaming nangangailangan sa iyo, at makita namin ang kadakilaan mo, Panginoon. O Diyos, nawa maluwalhati ka namin sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Kung maaalala po natin, dito sa pag-aaral natin sa Acts chapter 15, ay nagkaroon ng issue doon sa church, doon sa Antioch. May mga dumayo doon ng mga Hudyo galing ng Judea. Sila yung mga tinatawag natin na mga Judaizers, or we can call them as legalists. At nagturo sila ng mga maling aral doon sa Antioch na ang kanilang itinuturo ay kasama sa kaligtasan ang pagsunod sa kautusan. Particularly ang pagtutuli, ang circumcision. At implied na rin doon na kailangang i-identify nila ang kanilang mga sarili bilang mga Hudyo para sila'y maligtas. Of course, we know na hindi ito ang itinuturo ng salita ng Diyos. Hindi ito ang laman-laman ng salita ng Diyos. Hindi yun ang mensahe ng mga apostol. Nung nagtuturo ang mga apostol sa kanila, hindi yun ang mensahe. Hindi yun ang ipinangaral sa kanila. And so it created confusion doon sa iglesia. But we thank the Lord sa kanyang probidensya dahil buti na lang at this point in time, nakabalik na rin yung sina Pablo at Barnabas doon sa Antioch. Ang galing ng timing ng Panginoon. At naalala natin, sa pagitan ni Pablo at Barnabas at ng mga Judaizers, nagkaroon ng mainit na pagtatalo-talo. Mainit na debate, mainit na argumento. Dahil nga, ginugulo ninyo. Kino-confuse ninyo yung mga tao. Hindi yan ang itinuro namin. Hindi yan ang itinuturo ng scriptures. So para magbigay linaw sa lahat ng bagay na ito, ang ginawa ng mga apostol, ni Apostol Pablo at maging ni Barnabas, nagtungo sila patungo sa Jerusalem para doon ma-bring up, doon mapag-usapan, doon maupuan itong issue na ito. At nakita nga natin, nung nakaraang pag-aaral natin, yung tatlong speech. Una ay yung speech ni Pedro. Pangalawa, yung speech ni Barnabas at ni Pablo. At yung pangatlo ay yung speech ni James. Anong sabi ni Apostol Pedro? Balikan na lamang po natin saglit. Anong sabi ni Apostol Pedro? Salvation is by grace alone. Una sa lahat, si Apostol Pedro mismo yung nagturo sa mga hentil. Unang nagturo ng ebanghelyo sa mga hentil. Pertaining sa sambahayan ni Cornelius sa Acts chapter 10. And what happened? Naligtas sila.
naligtas yung sambahayan ni Cornelius. So the point is this, naligtas yung mga Hentil using the same message of the gospel. The same message of the gospel na ipinangaral ng mga apostol, even sa mga Hudyo. At ang sabi ni Pedro, bumaba pa nga yung banal na spirito sa kanila eh. At nakapag-speak in tongues sila. At pinaging banal sila ng Diyos. Their hearts were cleansed by God. So, the message of the gospel is the same. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Yun ang mensahe na nakapagliligtas. No more, no less. At ito ang tingin kong pinakamagandang naging argument dito ni Apostol Pedro. Ang sabi niya, hindi nasunod perfectly ng mga ninuno natin ang kautusan. Hindi nila nasunod. Hindi nila nasunod yun eh. At ang sabi ni Pedro, maging sila na mga apostol ay pumalya sa pagsunod sa kautusan. So bakit nila ipare-require yung isang bagay na hindi man nga lamang nila nasunod? Hindi nga nila nasunod eh. Tapos ang gusto nila, ipagawa sa mga Hentil. And the second speech ay sina Pablo at Barnabas. At ang sabi nila, same message, salvation is by grace alone. Paano na nila nasabing tama? Yung kanilang mensahe na ipinangaral noon sa mga Gentiles na napuntahan nila, na binahagian nila ng salita ng Diyos. Paano? Ang sabi ni Pablo at ni Barnabas, their message was confirmed by miracles, signs, and wonders. So sinasabi niya rito, totoo yung ipinapangaral nila dahil ang Diyos mismo ang nag-confirm through signs and wonders. At ang sabi ni James, as the third speaker, ang sabi niya, the same salvation is by grace alone. Paano nasabi ni James? Ang sabi ni James, yung ipinapangaral ng mga apostol, hindi yun bagong mensahe. Hindi iyan bagong mensahe. It was the very same message na ipinangaral na noon pa man ng mga propeta sa lumang tipan. Ililigtas ng Diyos ang mga Hentil bilang mga Hentil. Hindi nila kailangang i-identify yung kanilang mga sarili bilang mga Hudyo. Hindi nila kailangang magpaka-Hudyo. Hindi nila kailangang sundin yung mga kautusan. Tulad ng kung paano ito sinusunod ng mga Hudyo para lamang maligtas. But here's the deal. Ito yung deal. Ang sabi ni James, yung mga napagkasunduan natin dito, salvation is by grace alone. Isusulat natin. No? Kumbaga, sabihin natin, ito'y isang epistle na sinulat ng mga apostol noon para sa mga Hentil doon sa Antioquia. Susulat natin, ipapadala natin sa mga Hentil doon sa Antioch. Anong laman ng mensahe? Hindi nila kailangang sundin ang kautusan. Lalo tigit kung ibibilang mo ang kautusan bilang requirement sa kaligtasan. Pero, merong mga bagay na dapat i-consider itong mga Hentil. Ano yun? Ano yung mga bagay na yun? Sabi niya, may mga kasama kayong mga Hudyo. At ang sabi ng verse number 21, Acts chapter 15, puntahan po natin sa verse number 21, ng Acts chapter 15. Ang unang word dyan is the word for. Pag nakikita natin yan, ang ipinapakita niyan is either purpose or reason. And at this, sa context na ito, yan ay nag-i-invoke ng reason. For, from ancient generations, Moses has had in every city those who proclaim him, for he is read every Sabbath in the synagogues. So ito daw yung reason kung bakit kailangan nilang i-consider yung ilang mga bagay. Ano yun?
Yung mga Hudyo na kasama ninyo sa iglesia, tuwing Sabbath, nagpupunta pa rin sila sa synagogue as part of the Jewish tradition. At tuwing pupunta sila doon, take note ha, ilagay nyo po ito, ang sinasabi niya rito, mga mananampalatayang Hudyo, nagpupunta pa rin sa synagogue to listen sa reading ng scriptures. At tuwing pupunta sila doon, palagi nilang naririnig, binabasa sa kanila every week ang law of Moses. Every week, every Sabbath. Kaya nga para sa mga Hudyong Kristiyano, bagamat mga Kristiyano na sila, ay mahalaga pa rin para sa kanila yung pagsunod sa kautusan. At kung makikita, kung ang mangyayari, yung mga mananampalatayang Hudyo, makikita nila yung mga mananampalatayang Hentil na gumagawa ng mga bagay na salungat. Doon sa kautusan, pwedeng magkaroon ng tensyon sa pagitan ng Hentil at Hudyo. Pwedeng maging katitisuran. Yung mga mananampalatayang Hentil doon sa mga mananampalatayang Hudyo. Let me give you an example. Ang isa sa mga kinalakihan nating paraan ng paggalang, pagpapakita ng ating paggalang sa mga matatanda ay ang paggamit ng po at opo. Sa mga libro na inaaral natin nung tayo bata pa lamang, yung mga magulang natin at maging yung ibang mga nakatatanda, ang palagi mong maririnig na itinuturo nila ay gumamit ka ng po at opo kapag may kausap na matanda or nakatatanda. Minsan kapag may kausap tayo na bata, tapos abang kausap niya tayo, hindi siya gumagamit ng po at opo. Ang ginagawa natin, pinauulit natin yung sinabi nila. Di ba? Ano yun po? Ibigyan mo pa ng emphasis yung word na po. Pakiulit nga po. Ini-imply natin na gumamit sila, ulitin nila yung kanilang sinabi, inserting yung salita ng paggalang na using yung po at opo. Pero niyo po ba, ang mga, sino po rito ang mga Bisaya? Ang mga Bisaya, hindi sila gumagamit ng po at opo. Dahil Tagalog lang ang language, na merong po at opo. At sa ginagamit na dialect ng mga Bisaya ay walang po at opo. Alam yan ng mga kabisayaan na kapatid natin dito. Hindi tinuturo sa kanila yung paggamit ng po at opo. Kung purong mga Bisaya lang, yung isang lugar, hindi mo maririnig doon yung mga bata na may kausap na matanda na gumagamit ng po at opo. Isa nga sa palatandaan na taga Maynila, yung nagpunta roon, kahit sabihin mong gumamit ng Bisaya na salita ay nagdadagdag ng po. Pabakal po, pabili po, dinadagdagan pa rin. Kaya nga ang tendency, yung mga taga Maynila, yung mga Tagalog, kapag kinausap sila ng mga mas batang Bisaya, at hindi yung gumagamit ng po at opo, anong nasa isip ng mga Tagalog? Walang modo yung bata bastos. O di kaya hindi naturuan ng mabuting asal. Hindi marunong gumalang. In short, natitisod minsan yung mga taga Maynila, yung mga Tagalog sa ilang mga Bisaya dahil ang kautusan na naririnig nila bilang mga Tagalog gumamit ng po at opo pag may kausap na nakatatanda. In the same way, ganun din ang mga Hudyo at Hentil. Yung mga mananampalatayang Hentil, lumaki yung mga yon sa kulturang pagano. Yung mga Hentil. Hindi nila alam ang laws of Moses. Actually, hindi nila alam ang scripture. Most of them, siguro kung meron man, nakarinig. Pero hindi nila alam ang scripture. Hindi in-reveal sa kanila ng Panginoon, kundi sa mga Hudyo lamang. Hindi nila alam ang 613 laws of Moses. Sa mga pagano, hindi nila alam na ipinagbabawal sa mga Hudyo ng pagkain ng baboy, ng hipo, ng kuneho, at ng ilan pang mga hindi nila alam yun.
Kaya nga 'di ba? Ang tingin ng mga Hudyo sa mga Hintil, sila yung mga unclean. Sila yung mga marurumi. Remember sa mga nakaraan nating pag-aaral, kapag nanggaling ang isang Hudyo sa lugar ng mga Hintil, bago siya umapak sa lupain ng Jerusalem, magpapagpag siya ng kanyang mga paa. Dahil tumapak siya sa isang maduming lugar. Dahil yun ay lugar ng mga Hintil. Dahil nga ang mga Hintil ay kumakain ng mga tinatawag na unclean animals na ipinagbabawal sa dietary laws ng laws of Moses. Pero ang sabi ng verse number 21, weekly. Every Sabbath, naririnig pa rin ng mga mananampalatayang Hudyo na ito yung reading ng law of Moses. Kita nyo nga kinikip pa rin nila yung Sabbath kahit hindi naman na Sabbath yung day of gathering ng mga mananampalataya. Di ba? Hindi naman na Sabbath yung day of gathering, pero nagpupunta pa rin sila doon to gather sa synagogue. Why? Part iyon ng Jewish law, ng law of Moses to keep the Sabbath, and of course, yung tradition nila bilang mga Hudyo. As we know, first day of the week na ang araw kung kailan nag-gather ang mga mananampalataya, right? Ang mga Kristiyano. Lalo nakita natin yan sa pag-aaral natin dito sa Book of Acts. Pero itong mga Hudyo na ito, they're still keeping the Sabbath. Sinusunod pa rin nila. Why? Dahil nga every week, naririnig pa rin nila, binabasa sa kanila ang law of Moses every time na magpupunta sila doon sa synagogue. Kaya nga ang sabi ni James para sa mga Hintil, hindi nila kailangang sundin yung mga kautosan. Tulad ng kung paano ito sinusunod ng mga Hudyo. Pero, ang sabi ni James, ito yung deal, ayaw natin na matisod yung mga mananampalatayang Hudyo doon sa mga mananampalatayang Hintil. Kaya ang sabi niya, una, yung mga pagkain at anumang bagay na ino-offer sa Diyos-Diyosan, pagkatapos nun, in-offer yun sa mga Diyos-Diyosan nila, in-offer yun kay Zeus, kay Mercury, kay Hermes, at sino mang mga Diyos-Diyosan nila during that time. At pagkatapos nun, yung mga in-offer doon, dadalhin nila ngayon sa market. Kumbaga, parang ipapabless lang yon sa mga Diyos-Diyosan nila. Parang ganun yung idea sa panahon natin. At pagkatapos nun, dadalhin nila sa palengke, ibebenta yon. Ibebenta. Now, ang sabi ni James, for the sake of unity and in the name of charity, huwag nyo nang bilhin yun. Dahil after all, alam nyo na, yung mga binibenta dyan ay inoffer na sa idols, huwag na kayo dyan bumili. Huwag nyo nang bilhin yun. Bakit? Dahil magiging katitusuran sa mga mananampalatayang Hudyo. Dahil kung sila lang, hindi naman nila alam. Wala silang ideya bilang mga pagano at lalo, sabihin natin, bilang mga batang mga mananampalataya. Hindi pa nila alam ang scripture. Pero sabi ni James, iwasan nyo na yun. Iwasan nyo. At pangalawa, yung sexual immorality. And of course, nakita natin, itong sexual immorality ay given yung fornication or probably ay isa rin, adultery. Pero ang pinapakita rito ni James, dahil ang konteksto ay mga mananampalatayang Hudyo, ang isa sa mga ibig niyang sabihin, ang sabi niya, ay iwasan nitong mga mananampalatayang Hintil yung pakikipagrelasyon sa kamag-anak. Sa kamag-anak. Alam niyo yung ginagawa ng ilang mga mayayamang mga Asians, di ba? Na pinagkakasundo nila kahit yung mga magpinsan para manatili yung lineage. Or isa ay yung possession, halimbawa, meron silang possession sa kanilang lipunan, para mapanatili yun sa kanila, ay ginagawa nila yun. Yung iba, ang gagawin ay mag-aampon. No? Well, hindi yung kadugo. So, technically, pwede niyang asawahin. So, pinagkakasundo nila yon at maaring ilan ito sa mga bagay na ginagawa maging sa mga panahon na yon ng mga Hintil. Kaya ang sabi ni James, iwasan nyo na yan.
Iwasan nyo yan. At yung pangatlo, of course, ang sabi doon, yung pagkain ng mga hayop na binigti at pagkain ng dugo. Dahil para sa mga Hudyo, hindi tamang gawin yon ayon sa mga kautusan. Kaya nga ang sabi ni James sa mga Hentil sa Antioch, huwag. Huwag. For the sake of unity and in the name of charity, iwasan niyong kumain ng mga hayop na binigti at kumain ng dugo. At alam niyo po, ang ganda ng ginawang guidelines dito ni Apostol Pablo na brought up din itong issue na ito nung sumulat siya sa mga taga-Korinto, sa Corinth. Puntahan po natin sa 1 Corinthians chapter 10, verses 23 to 32, para mas magkaroon tayo ng linaw. Paano ba natin i-deal pagka dumating din tayo sa ganitong usapin? Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 10, babasahin natin from verses 23 hanggang 32. Ang sabi ng verse number 23, all things, 1 Corinthians 10 verses 23 to 32, ang sabi ni Pablo, all things are lawful. All things are lawful. But not all things are helpful. All things are lawful, but not all things build up. Sabi ni Pablo, all things are lawful. May kalayaan tayong gawin ang lahat ng bagay. Pwede nyo gawin. All things are lawful. Pero take note, ang sabi ni Pablo, hindi lahat ng bagay ay makakatulong. At hindi lahat ng bagay ay ikalalakas natin o magbibigay ng mabuting benefit para sa atin. Ito ang sabi ng Christian liberty. Ito ang sinasabi ng Christian liberty. Pwede mong gawin lahat. Pwede mong gawin lahat. Pero hindi lahat ng bagay ay makatutulong at kapaki-pakinabang. All things are lawful, but not all things are helpful. Kaya nga, yun ang sinasabi ng Christian liberty, pwede mong gawin ang lahat. Pero hindi lahat ng bagay ay makatutulong. Pero ito ang sinasabi ng Christian charity sa sumunod na talata, verse number 24. Let no one seek his own good, but the good of his neighbor. Let no one seek his own good, but the good of his neighbor. Ang sabi dyan, ang palaging una nating isasaalang-alang ay ano? Yung bang ating mga sarili? No! Hindi yung makabubuti sa ating mga sarili, kundi kung ano yung makabubuti sa ibang tao, sa iyong kapwa. At ang sabi ni Pablo sa verse number 25, ito yung Christian liberty. Sabi ni Pablo, eat whatever is sold in the meat market. Ano yung nasabi ni James, di ba? Yung mga ino-offer sa market, ay in-offer na yan sa idols. Sabi ni Pablo, eat whatever is sold in the meat market without raising any question on the ground of conscience. Verse number 26, for the earth is the Lord's and the fullness thereof. Ang sabi ni Pablo, pwede niyong kainin anuman na binibenta sa palengke. Ang sabi pa niya, without raising any question on the ground of conscience. Kasi nga, sa Corinth ito, no? Sa Corinth, pagano yung mga tao doon? Of course, pagan din. Pagano rin yung mga nagtitinda sa palengke. So very common na yung mga binebenta sa palengke ay mga karne na inoffer muna sa idols, pinabless kay Zeus, no, mga ganun. Tapos dadalhin nila sa palengke, ibebenta. Bagamat hindi natin masasabi na lahat ay ganun. Pero marami na binebenta sa palengke ng isang paganong lugar nung panahon nila na ganoon. Ino-offer sa idol, pagkatapos ay ibebenta. Dahil pampaswerte ba? Nila yun. So, for the conscience sake, ang sabi ni Pablo, for conscience sake, mabuti pang wag mo nang tanungin. Sabi ni Pablo,
yung tendera at alamin kung inoffer ba yun, pinabless ba yun muna sa mga Diyos-Diyosan. Why? Why? Bakit pwede mong kainin yung anumang karne na ibinibenta sa palengke? Here's the reason. Ang sabi ng verse number 26, again, the text started with the word for, which invokes reason. Ang sabi ng verse number 26, ang buong mundo, for the earth is the Lord's. Ang buong mundo at ang buong sangnilikha, ang buong creation ay sa Diyos. Ang lahat ng yan ay nilikha ng Diyos para sa benefit nating mga tao. Sa Diyos yan. Yung inoffer sa Diyos sa mga idols, hindi yan pagmamayari ng mga idols na yun. Hindi yan pagmamayari ng mga Diyos-Diyos at sila Zeus, sila Hermes, sila Isis, sila Mercury. Hindi yan kanila. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Pagmamayari ang lahat ng Panginoon. Sabi ni Pablo bilang pagpapatuloy sa verse number 27, nagbigay siya ng example. Sabi niya, if one of the unbelievers invites you to dinner, in-invite ka, a birthday, fiesta, dito sa amin, kain ka rito. If one of the unbelievers invites you to dinner and you're disposed to go, gusto mo pumunta eh. No? Dahil madalas may menudo. Kapag fiesta, no? Hindi nawawala yan. Baka may lechon. You are disposed to go. Ang sabi ni Pablo, eat whatever is set before you. Kainin mo anumang inihanda sa harapan mo without raising any question. Again, yan yung sinabi niya ulit sa unang talata, on the ground of conscience. So kung may mga hindi mananampalataya, nag-invite sa'yo, halika rito, kain ka sa bahay. No, may handaan. May handaan, yun lang ang alam mo, may handaan. Sige, punta ka rito. Ang sabi ni Pablo, kumain ka ng anumang handa nila, huwag mong isipin, huwag mong tanungin kung inoffer ba sa idols yung meat na yon. Bakit? Ano uling dahilan? For the earth is the Lord's and the fullness thereof. Sa Diyos yan. Pero, ano yung sinabi ni Pablo about Christian unity? Sa verse number 24, let no one seek his own good, but the good of his neighbor. Kaya nga, ang sabi niya sa verses 28 to 30, but, if someone says to you, nandun ka sa handaan, nagpunta ka ron, kakain ka na, may bumulong sa'yo, may nagsabi sa'yo, anong sabi niya, this has been offered in sacrifice. Inoffer yan sa idol. Sabi ni Pablo, andun ka na sa kainan. Sabi niya, yung menudo kanina, inoffer sa Santo Niño, sa Birheng Maria. Tapos saka inihain. Yung karne na yan, sa context nila, inoffer muna nila kay Zeus. Inoffer nila kay Jupiter. Ang sabi ni Pablo, then do not eat it. Huwag mo na raw kainin. Huwag mong kainin. Why? For the sake of the one who informed you and for the sake of conscience. Para sa kapakanan ng taong nagsabi sa'yo, dahil aware siya na inoffer sa idols yung menudo, nakakainin mo na sana, at hindi lang yon, for the sake of conscience. At ang ganda ng ginawang clarification dito ni Apostol Pablo, ang tanong, for the sake of conscience, ang tanong, kaninong konsensya? Conscience mo o conscience niya? Pares kayo may conscience, right? Kinausap ka niya, lumapit siya sa'yo. For the sake of conscience, ang sabi ni Pablo, verse number 29, I do not mean your conscience, but his. Bakit?
Bakit yung konsensya niya yung kailangan mo i-consider at hindi yung konsensya mo? Dahil maaari, ang sabi ng konsensya mo, sa Panginoon lahat yan eh. Maaari nyo na nilalaman ng konsensya mo. Sa Panginoon lahat yan. Bakit hindi ko akainin? Hindi naman yan doon sa idols eh. Pagmamayari yan ng Diyos. May Christian liberty tayo. So pwede kong kainin lahat. So kung yung conscience mo ang i-consider mo, well, hindi naman yun mali eh. Kung i-exercise mo yung liberty mo, hindi yun mali, hindi yun kasalanan. After all, ang sabi pa ni Pablo, tingnan niyo po ito, ang sabi pa ni Pablo, for why should my liberty be determined by someone else's conscience? Yung pagkakagamit dyan ng word na determined, ang ginamit nga rin sa King James is the word judged. So sinasabi rito ni Pablo, after all, kung i-exercise ko ang liberty ko, bakit ako i-judge? Bakit ako husgahan? Gamit yung konsensya, yung conscience ng ibang tao. Actually, sabi pa ni Pablo, verse number 30, if I partake with thankfulness, why am I denounced? Because of that, for which I give thanks. Eh kung yung kinain ko, pinagpasalamat ko naman sa Panginoon eh. Pinanalangin ko sa Panginoon, pinag-pray ko, so bakit ako i-denounce? Bakit ako magiging masama? Eh according sa aking conscience at sa aking liberty, pwede kong kainin lahat at pinagpasalamat ko naman sa Panginoon yung kinain ko. So tignan niyo po yung punto ni Pablo. Kung i-consider mo yung sariling conscience mo, having Christian liberty in mind, pwede mong gawin, pwede mong kainin. Pero again, ang sabi ni Pablo sa verse number 29, I do not mean your conscience, but his. Hindi yung sayo. Dahil pag yung sayo ang inisip mo, of course, gagawin mo yan. You have the liberty. Pero sabi ni Pablo, hindi yung conscience mo, but his. Yung kanyang konsensya. Hindi yung conscience natin, yung determining factor, kundi yung conscience ng ating kapwa. Dahil maaari nga sa atin, we have the liberty, malaya kang gawin ng isang bagay o kainin ng anumang pagkain, pero maaari na sa paningin ng ibang mga mananampalataya, hindi tanggap ng kanyang conscience na gawin ang isang bagay o kainin yung pagkain na yan. Gusto ko pong makita natin dito mga kapatid, na hindi yung substance itself ang kasalanan. Hindi yung pagkain ang kasalanan, hindi yung meat o yung anumang pagkain ang kasalanan. Ang kasalanan na binibigyan dito ng highlight ni Pablo ay yung kapag tayo'y naging makasarili. At mas kinonsidera natin ang ating Christian liberty na mas mahalaga kaysa Christian charity, yun ang kasalanan. Kaya nga ang sabi ni Pablo, ito yung kumbaga pinaikling version ng verses 23 to 30. Sabi niya sa verse number 31, so, the conclusion, whether you eat or drink, whatever you do all to the glory of God. Ano mang kainin mo, ano mang iinumin mo, ano mang gagawin mo, pwede mong gawin yan. At pwede mong gawin yan, sabi ni Pablo, para sa ikaluluwalhati ng Diyos. That's Christian liberty. Pero ito ang guideline na sinasabi ng Christian charity, verse number 32, give no offense to the Jews or to the Greeks or to the church of God. Sabi niya, huwag nating gamitin ang ating kalayaan na maging sanhi ng katitisuran ng iba. Maging Hudyo man yan, o Hintil, o iba pang mga mananampalataya sa loob ng iglesia. At napakaganda ng sinabi rito ni Pablo. Why? Dahil hindi ito, ibig sabihin, yung Hudyo lang ba ang consider ng mga Hintil? No, sabi niya, give no offense, whether to the Jew or to the Greek or to the church of God, to everyone sa iglesia. Whether Hudyo yan o Hintil,
Give no offense. Ang rule of the thumb, ang priority natin is charity. Christian charity, hindi yung ating Christian liberty. Kaya nga ang sabi ng lolo ko, muli, ang sabi ng lolo ko na si John MacArthur, our freedom in Christ does not grant us the right to sin or to offend another believer. Ang ating kalayaan kay Kristo ay hindi nagbibigay sa atin ng kalayaan na una magkasala at pangalawa kalayaan na makatisod ng iba. Hindi iyon ang mensahe ng Christian liberty. Ang sabi ng salita ng Diyos, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your heart, with all your soul. At yung pangalawa ay ito, love your neighbor as yourself. Assumed ng salita ng Diyos na mahal natin ang ating mga sarili. It was assumed. Walang taong hindi nagmamahal sa sarili. Wala. Walang taong hindi nagmamahal sa kanyang sarili. Actually, sobra-sobra ang pagmamahal natin sa ating mga sarili. We are self-centered sinners. Pero ang inutos ng salita ng Diyos ay hindi ibigin ang ating mga sarili, kundi ang inutos ng Diyos is for us to deny ourselves and take up the cross of Christ. The command is not to love yourself, is not to look on yourself. The command is to love our neighbor as ourselves. Ang tunay na pag-ibig na inilalarawan ng salita ng Diyos ay hindi nakatuon sa sarili, kundi nakatuon palagi sa iba. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 13, very familiar text, 1 Corinthians chapter 13, verses 4 and 5, sabi ni Pablo, love is patient and kind. Love does not envy. Love does not boast. Love is not arrogant or rude. And love does not insist on its own way. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nag-iisip, hindi ipinipilit ang kanyang sariling kapakanan. And that is the same truth na gustong sabihin dito ni James sa mga mananampalatayang Hentil. Habang kasama nila yung mga mananampalatayang Hudyo sa kanilang iglesia, sabi ni James sa kanila, grace ng Diyos ang nagligtas sa atin. Kaya't nararapat lang na i-display natin yung grace na yon sa kapwa natin, lalo higit sa mga kapatiran nating mga mananampalataya. And going back sa ating text, ang sabi ng Acts 15 verse number 22, then it seemed good to the apostles and the elders with the whole church to choose men from among them and to send them to Antioch with Paul and Barnabas. They sent Judas called Barsabas and Silas, leading men among the brothers. So with all the speeches na sinabi ni na Pedro, ni Pablo at Barnabas at maging ni James, nagkasundo yung buong iglesia sa Jerusalem. Lahat sila ay convinced doon sa katotohanan na salvation is by grace alone. At yun din naman yung parehong katotohanan na magliligtas para sa mga Hentil. Kaya nga sabi ng mga apostol, kasama ng mga elders and pastors ng Jerusalem Church, pagbalik nila Pablo at Barnabas doon, sabi nila, isama natin yung ilang mga leaders natin sa kanila, sina Judas and Silas. Well, wala tayong masyadong alam kung sino patungkol dito kay Judas, called Barsabas. Hindi natin alam, meron na banggit kasi sa Acts chapter 1, verse number 23, si Joseph Barsabas. Hindi natin alam kung may kinalaman sila sa isa't isa. Pero itong si Silas, na tinatawag ding Silvanus, ay mas makikilala natin siya later on. Sa mga susunod nating pag-aaral, dahil makakatuwang siya ni Apostol Pablo sa kanyang ministry sa maraming pagkakataon. Pero ito ang sigurado natin sa ngayon, patungkol sa dalawang ito. Sila'y ilan sa mga leaders
ng Jerusalem Church. The question is why? Bakit? Bakit mahalaga na samahan pa sina Pablo at Barnabas? Bakit kailangang leaders pa ng church ang sumama? Mga apostol naman itong sina Pablo at Barnabas Mahuhusay naman sila. Ang gagawin lang naman nila, pagbalik nila ng Antioch, babasahin nila yung epistle, yung sulat. Pagkatapos, expound nila yon at yun lang. And that is something na kayang-kaya nilang gawin. So bakit? Bakit? Mas maintindihan natin pag binasa natin yung laman ng letter o ng epistle. Verses 23 to 29. Ayan niyo pong basahin natin muli. With the following letter, ito yung nilalaman ng epistle, the brothers, speaking yung mga mananampalataya doon sa Jerusalem, who are of the Gentiles in Antioch, the brothers, both the apostles and the elders. Sila yon, yung mga apostol, yung mga pastor doon sa Jerusalem. To the brothers, sila yung recipient, who are of the Gentiles in Antioch, in Syria, and Cilicia. Greetings. Since we have heard that some persons have gone out from us and troubled you with words, unsettling your minds, although we gave them no instructions, yet it has seemed good to us, having come to one accord, to choose men and send them to you with our beloved Barnabas and Paul, men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. We have therefore sent Judas and Silas, who themselves will tell you the same things by word of mouth. For it has seemed good to the Holy Spirit and to us to lay on you no greater burden than these requirements, that you abstain from what has been sacrificed to idols. Ito yung mga dapat nila consider. And from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality. If you keep yourselves from these, you will do well. Fare well. So, bakit? Bakit kailangang pasamahan sina Pablo at Barnabas? Dahil remember, yung mga legalists, yung mga Judaizers, nandun sa Antioch din. Naghihintay din sila ng kung anumang balita at magiging desisyon ng Jerusalem Church. At bago umalis ng Antioch noon, sina Pablo at Barnabas, di ba remember, nagkaroon pa ng mainit na pagtatalo-talo sa pagitan nila. So kapag narinig ng mga Judaizers yung binasa natin sa verse number 24, diba sabi doon sa verse number 24, may mga pumunta dyan sa inyo, hindi nga namin yung pinapunta dyan. Sabi doon, have gone out from among us, troubled you with words, unsettling your minds, although we gave them no instruction. Hindi nga namin sila binigyan ng instruction na pumunta dyan. Hindi namin sinabihan na magturo niyan. So kapag yung mga Judaizers, maririnig yon coming from the mouth of Paul and Barnabas, ang may isip nila ay, maaaring maisip nila na naging biased yung decision. Na maaaring namanipula ni na Pablo at ni Barnabas. So kailangan nila ng mga leaders mula sa Jerusalem to tell them na yung naging decision nila ay hindi manipulated. Hindi ito manipulated lang ni na Pablo at Barnabas, kundi yun talaga yung napagkasunduan nila at siyang naging decision talaga ng Jerusalem Church. Kasama yung mga apostol, yung mga pastor or elders doon, at kasama yung buong iglesia. So that was actually a wise move na ginawa ng Jerusalem Church. Dahil inilagtas nila sila Pablo at Barnabas na magkaroon ng maling kaisipan o ng masamang kaisipan yung mga Judaizers, yung mga legalist laban sa kanila o maging yung iba pang mga tao dun sa church na maaari na na-convince nitong mga Judaizers. Sabi ng verse number 30, so when they were sent off, they went down to Antioch. At pagdating nila doon sa Antioch, magkakasama na sila Pablo, si Barnabas, si Judas, si Silas. Having gathered the congregation together, they delivered the letter. At tulad sabi ng letter, sino magbabasa? Sina Judas and Silas. At sila rin yung mag-expound
by the word of mouth. Yun ang sabi ng talata, magpapaliwanag ano yung nilalaman ng letter. And here's the response of the congregation doon sa nilalaman ng letter. Ang sabi ng verse number 31, and when they had read it, they rejoiced because of his encouragement. Pagkatapos nabasahin sa kanila yung nilalaman ng epistle, nung nilalaman ng letter, matapos na i-expound ni Judas and ni Silas, ang sabi ng talata, yung mga mananampalataya doon sa Antioch, they rejoiced. Lahat sila'y nagalak. They rejoiced. Why? Ang sabi ng talata, because of its encouragement. Ano ba yung encouraging na message na laman ng letter? Ano yung encouraging message? Walang iba, kundi yung katotohanan na salvation is by grace alone. Dumating na yung mabuting balita ng pinakahihintay nila. Naalala ko po yung kwento ng isang kapatid natin dito sa iglesia na dating member ng isang church na nagtuturo na nawawala raw ang kaligtasan. So kapag nagkasala ka ay mawawala yung kaligtasan mo at kailangan mo uling tumanggap. Kailangan mo uling sumabay sa panalangin ng pagtanggap or sinner's prayer. Kailangan mo uling gumawa ng mga mabubuting bagay para makabawi sa kasalanan mo. Ang sabi ng kapatid natin na ito, ang hirap matulog sa gabi. Wala kang assurance. Wala kang kapayapaan na baka bukas hindi ka na magising at pagdilat mo ay nandun ka sa apoy ng impyerno dahil hindi mo nagawang makabawi doon sa mga kasalanan mo. Mga kapatid, salvation by works is exhausting. Ang kaligtasang nakasalalay sa paggawa, sa pagsunod ng kautusan ay lubhang nakakapagod. Magpapagod ka ng magpapagod all for nothing. Nagpapagod ka lang, pero sayang lang yung pagod mo dahil hindi ka kayang iligtas ng iyong mga gawa. Hindi ka kayang iligtas ng paggawa mo ng mabuti. Hindi ka kayang iligtas ng relihiyon. Sayang ang lahat ng iyong pagsusumikap. Sayang ang lahat ng iyong pagod. Dahil una sa lahat, hindi natin kayang bumawi sa mga kasalanang ginagawa natin araw-araw. And after all, hindi bumawi ang iniutos ng salita ng Diyos sa atin, kundi pagsisihan at talikuran ang kasalanan. Sabi ng salita ng Diyos, let me end with this, 2 Timothy chapter 1, verses 8 to 9. Therefore, 2 Timothy 1, 8 and 9, therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me as prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God. Verse number 9, who? Sino yung who? Yung Diyos na binanggit dun sa verse number 8. Who saved us? Na siyang nagligtas sa atin and called us to a holy calling. Not because of our works, but because of His own purpose and because of His grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Mga kapatid, namnamin po natin itong napakagandang katotohanan na ito, that we have been saved. Hindi sa paggawa ng mabuti, hindi sa pagsunod ng mga kautusan dahil magpapagod ka lang. But we have been saved by grace alone. At ang katotohanan na yan, ang katotohanan na yan ay dapat magdala sa atin sa kagalakan. Kaya nating matulog mamayang gabi na merong kapayapaan sa ating mga puso. Na oo,
pumalya tayo ngayong araw sa kasalanan. Pero salamat sa Diyos dahil hindi nakasalalay sa atin ang ating kaligtasan. Ito'y biyaya lamang ng Diyos sa atin at tanging sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Lord, tunay nga na napakadakila at napakaganda at nakamamangha ang mga katotohanan ng iyong mga salita na kami iniligtas mo, hindi sa pamamagitan ng aming sariling lakas, hindi sa pamamagitan ng aming pagsunod sa kautusan, hindi sa pamamagitan ng aming paggawa ng mabubuting mga bagay o aming relihiyon. O Diyos, salamat sapagkat kami iniligtas mo ng iyong biyaya. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin ng biyayang ito kailanman na hindi po kami karapat-dapat. Kami mga makasalanan, marurumi sa harapan mo, maruruming mga basahan, maging ang pinakamatuwid na bagay na aming mga magagawa ay karumihan sa harapan mo. Pero salamat, O Diyos, dahil ikaw ang siyang gumawa ng paraan, ikaw ang siyang nagpalubag loob sa puot mismo ng Diyos. Ang aming Panginoong Hesukristo ang siyang naging pampalubag loob na kailanman ay hindi po namin kayang gawin. Lord, salamat po sa dakilang biyayang ito. Nawa ay tulungan mo po kami na namnamin ang kagandahan ng katotohanan na ito. Nang sa gayon, lalo itong magtulak sa amin na ibigin ka namin, Panginoon. Ibigin ka at aming sambahin ka. At nawa, makita namin sa aming mga buhay na kami iniligtas mo sa iyong biyaya at maipakita rin namin sa aming mga buhay ang biyaya na ito. Maluwalhati at mapapurihan, ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Tayo po ay magsitayo, ating pong awitin ang ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, Yet not I, but through Christ in me. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto at purihin ng Diyos sa mga salita niya
mga katotohanan ng Panginoon na ating napag-aralan. I'd like to encourage you to go back, lalo na sa 1 Corinthians when we studied about Christian liberty and charity. At napakaganda sapagkat ito ho ay malaki at magandang gabay sa atin when we face many decisions, circumstantial na mga kalagayan na maaari nating harapin. Ay very, very good. At nawa po ay ito'y patuloy na gumabay at magbigay liwanag po sa atin. Muli, as we always encourage everyone, balikan natin ang mga salita ng Diyos sa ating na pag-aralan, patuloy natin pagbulayan at pag-aralan, at patuloy na hanapin ang kalooban ng Panginoon at tayo patuloy na mabago sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, patuloy tayong maging instrumento, lalo na ng paghahayag ng Ebanghelyo. God bless po, magandang hapon. Nagtatapos ang ating gawain ng pagsamba. After 8 minutes ay magsisimula tayo sa ating prayer meeting. God bless po.